mga kapuso, sabi nga ng isang kanta, ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Pero kung naibigay na nga inyong mga Christmas bonus, ano ba ang dapat gawin para hindi naman agad-agad ito mawala na parang bula? Alamin sa unang balita ni Von Aquino. Ang pagod sa buong taong pagkayod tila napapawi tuwing sasapit ang Pasko. Nariyan kasi ang pinakaabangang Christmas bonus. Ang ilan nga maagang pinaplano kung paano ito gagastusin. I am thinking of buying a new projector that, of course, will aid my teaching. I want to allocate 20% of the funds for savings or emergency. Buy some gifts for my families and friends. And lastly, I would like to treat myself and my loved ones to a special holiday experience. Ayon sa isang financial expert, normal sa atin na manabik sa paggastos tuwing Kapaskuhan. Bahagi raw kasi ito ng ating kultura. Ang tingin natin parang kulang pag hindi tayo mag-celebrate at gumastos. It's almost an obligation. Pero wag daw masyadong padadala dahil baka kasunod ng maligayang Pasko, hindi naman manigo ang bagong taon. Do not spend new money that you receive as much as possible. But try and liquefy assets that you don't use. I-convert to cash at yun ang gastusin. Alungkatin natin ang mga kasangkapan natin. Yung mga di natin kailangan, liquefy natin, benta natin. Or ibigay natin instead of just keeping it there. Dapat din daw sulitin ang makabagong panahon para makapagdiwang sa mas praktikal na paraan. Medyo maging creative tayo. There are many ways of entertaining yourself now, lalo na with the new digital age. Ang importante naman yung salo-salo eh. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.